Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. By the way, kanina nakalatag na yung ibang cards dito kasi kanina nag-start na ako mag-reading talaga. Kaya lang unfortunately, nagpalit ako ng phone kasi nalobat yung, not nalobat, na full yung memory ng isang aking phone kanina. So, hindi ko na kukunin ulit yung energy na kuha ko na dito. Ano ko na lang, sisimulan ko na lang ulit yung reading. Sa mga hindi pa nakasubscribe guys, subscribe na lang kayo. And yeah, let's start your reading. Okay, so you do have here the Four of Wands and the Devil. Ito yung main energy mo. Nakakita tayo dito ng stability, money. Your focus is stability, money, home. Yung iba sa inyo pwedeng may something na pinagkakakitaan or pagkakakitaan pa lang ngayon na marami ang against dito. Okay, it could be something na parang honestly, yung iba it could be something na bawal or sugal, pwedeng ganun. Or yung iba, marami lang talagang or meron lang talaga na pwedeng part of your family na hindi in favor dito sa bagay na ginagawa mo ngayon na soon enough magbibigay ng stability sa iyo, money, finances. Yung iba, pwedeng to the point pa nga na marireach mo yung dreams mo, like yung pangarap mo magkaroon ng bahay, etc. Pwedeng mo ma-accomplish dahil dito sa ginagawa mo na to. Pero yun nga lang, this is something na hindi siya okay dahil may mga nagiging against para sa'yo. Ay iba sa inyo nakakita tayo ng rebirth when it comes to career, business, or whatever. Nakakita tayo ng rebirth dito. Muling pagkabuhay ng bagay na ito na minsan nang nawala or nakuha sa'yo or it could be minsan nang nag-end dahil pwedeng may kinalaman doon sa mga taong against sa'yo or yeah, but definitely yung main focus mo dito is career. The way I see this, pwedeng inilalaban or pinupush mo itong bagay na ito kahit ayaw nila, kahit hindi sila pabor, because this is what you really want. No? Could be hobbies, yung iba, or skills, talents na pinupush mo ngayon. Pwedeng hindi nagkaroon ng pagkakataon ng maayos noon, pero ngayon nakakita tayo ng chance dito. By the way, sorry pala sa voice ko, no? Kasi hindi ako okay ngayon. Medyo masakit yung lalamunan ko. Diba? Kaya pagpasensyahan mo na kung medyo mahina or hindi mo nagustuhan yung pag-deliver ng message ko ngayon kumpara noon, kasi medyo masakit talaga po yung aking lalamunan. Four of Swords, the person that you're dealing with, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Energies lang yan guys, hindi yung mismo zodiac sign na person mo. This is a person na parang maarte siya or parang wala siyang pakialam. No? Parang you might think na yung person na to balewala sa kanya. Ikaw ay yung mga bagay na ginagawa mo. But with the Seven of Cups, I see a lot of like interest mula sa taong to na kunwari walang pakialam, wala lang ganito ganyan. Nakakita siya ng amusement sa'yo. No? Nandun yung paghanga nitong taong to
So this could be a secret admirer para sa iba. Yung iba naman, it could be someone na parang umaarte lang talaga na parang wala siyang pakialam ba, pero deep inside meron. Importante ka dito sa taon to actually, regardless kung ano yung maging bunga ng ginagawa mo, or maybe financially wala siyang pakialam sa finances, ikaw ang importante sa kanya. So nakita tayo ng pagpapahalaga, pagmamahal mula sa taong to, pero hindi halata. Okay, it could be pinapakita niyang wala siyang, this person is like cold, hindi siya marunong mag-open or magsabi ng emotions niya or what, pero nandun yung deep inside, nandun yung thoughts sa'yo or pag-iisip ng taong ito. And then kunin natin yung mga emotions ninyo sa isa't isa. Nine of Cups is here. Judgment and Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Oh, sorry. Hindi pala Taurus, Virgo, Capricorn, but you might have that in your chart. And of course, you are an earth sign. Judgment and the Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Major Arcana, Judgment. May mga bagay kang gustong makuha ngayon or kunin. Maybe may mga goals ka, pangarap ka. What you're aiming right now is success. The more yung nagfo-focus ka sa sarili mo, the more na nagfo-focus ka sa success na yan, sa goals mo, etc., the more na nagiging mas attractive ka para sa iba. Not only just one person, but a lot. Judgment is here. May iba sa inyo pwedeng nagigain ka ng followers, etc. Lalo na kung ang career mo or meron ka mga ginagawa sa online or something na nagiging ng respect, pagmamahal, pagkagusto, admiration mula sa iba. Bottom of the deck is the Ten of Swords. I feel like yung iba sa inyo nasasaktan regarding sa maybe person or sitwasyon na hindi mo makuha, nahirapan ka. Anong emotion ng person na towards you? Six of Swords, Eight of Pentacles. Oh, you might feel like parang naka-move on na siya, nag-focus siya sa career niya. Pero the Hanged Man is here, so kung wala kayong connection or communication or may pagkakalayo sa inyo ng person na to, this person is waiting. Okay, pwedeng wala siyang magawa regarding sa sitwasyon niya. Stuck. No? So, nag-focus nga siya sa career kasi wala naman siya magawa, stuck siya doon. Kailangan niya mag-focus talaga doon.
I'm seeing a person na parang nakikinig or like naka-follow sa'yo, nakatingin sa'yo, pero wala lang siya sinasabi or ginagawa, parang gano'n. Very cold ang kanyang energy. Pero deep inside, this person is proud. No? Hindi lang halata. So what will happen in the near future for the both of you? Five of Pentacles, King of Cups. Tell me about the Five of Pentacles, please. King of Pentacles, Nine of Pentacles is here. The Sun, Nine of Wands. Okay. Hindi para sa lahat, guys. Pero nakakita tayo dito ng problem, financial problem. Medyo slow. Pwede malaki ang dahilan ng could be the weather, you know. Kasi dito sa Philippines, medyo around this time is nagkakaroon tayo ng bagyo, and may mga pagbaha. So, pwedeng may kinalaman doon. So, of course, may mga money issues, problems, mga nawala na this is something na important but you really have to let go of this thing kasi wala na kailangan na talaga siyang i-dispose. Yung iba may kinalaman siya sa baha. But the good thing about this is that with the King of Pentacles and King of Cups, iba sa inyo, you're still stable. May mga problem lang talagang dumadating sa buhay mo. Kasama yun sa part yun ng adulthood Money problems, stress, ganito ganyan. But, mas mag-focus ka sa mga bagay na meron ka kaysa dun sa mga bagay na wala at nawala. I feel like there's something here na mas ka-proud sa'yo, mas malayo pa yung mararating, mas stable, and you need to focus on this rather than those things na hindi nag-work out sa'yo or yun nga, nawala. With regards to your person, wala pa rin ako movement na nakikita dito because there's challenges. Hindi niya kayang magdesisyon or hindi niya kayang magawa ng action ngayon dahil medyo I feel like mas ginagamit niya yung utak niya. The Sun is here. So, I feel like dito sa connection ninyo may rest or pahinga. In the near future, pwedeng hindi masyadong maayos na communication, connection, whatever. Lalo na yung mga walang connection, may distance, pagkakalayo. But I get this feeling na although may pagkakalayo, nandun yung updated or like nalalaman pa rin yung mga pangyayari sa buhay mo, etc. nitong taong to. Yeah, this person, hindi siya makapag-take ng actions dito. I feel like may nagpipigil. Pwedeng hindi siya mismo yung nagpipigil, but rather there's other people na involved, like maybe friends, sinasabihan siya na wag mong kontakin, ganito, ganyan. So I can feel that. Pero yung iba, kung may connection, relasyon, etc. Ito person na to, mas nakafocus siya dun sa mga challenges ng relationship or maybe problema na meron sa inyo ngayon. Okay? But,
patuloy mo na papahanga itong taong to kahit ganon. Okay? Alam mo, meron kang skills, talents na magbibigay sa'yo ng success, money. You just have to use it. No? Gamitin mo. Baga huwag kang makampante, huwag kang makomportable. The advice for you is to use yung mga inborn talents mo, yung ever since, ito na talaga yung talento mo. I-push mo yun. Because sooner or later, magbibigay ng development success sa'yo ito. Kung ipupurso mo, kung ano yung gift. We can call that gift Kasi, pagkabuhay mo pa lang, bata ka pa lang, meron ka na yan Kailangan mo lang ilabas. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.